So welcome back mga Ka-Agri Explorer. This is Ron's Farm Official at dito po tayo ngayon sa Ibaio, Negros Oriental, dito sa barracks ni Kabiyahing Roger. At medyo matagal-tagal po tayong nawala. Ilang months, almost ano na yata, sobra na half year akong hindi nakapag-vlogs. Gawa nga po ng sobrang busy po natin at tulong po tayo sa mga negosyo rin po ng ni Kabiyahe at ni Kagandang Buhay at di na po natin mabigyan ng oras ang ating pagpa-vlogs. Pero ngayon dito po kami sa Ibaio, meron na naman po akong bagong journey na hopefully may bahagi ko po sa inyo at may vlogs natin lagi, daily. At kung ano yon mga Ka-Agri Explorer is abangan nyo po. Hindi ko pa po na-update kayo sa aking itikan at sa puguan. Alam ko po marami po kayong katanungan sa aking munting negosyo at munting farming venture na puguan at itikan. Pero antabayanan nyo lang po mga Ka-Agri Explorer at sure po na i-update ko po kayo tungkol doon. At doon na po, balik po tayo sa bago na namang venture ni Ron's Farm Official. At ano nga ba yun? Ayun po ang iyong abangan at tutukan ngayong episode. Ito na mga Ka-Agri Explorer, pakilala ko muna sa inyo. Papakilala ko muna ang aking mga artista. Yan. Dito po sa barracks ni Kabiyahing Roger ni Kagandang Buhay. Ito po siya. One and only ilaw ng tahanan. Kagandang Buhay at ang aming engineer. Yan. At ang aking tagabantay, Noy. Halika dito, Noy. Huwag maya, Noy. Ikaw ang amin ditong master, drunken master. Ito ang aming Kulapo master. Yan. Ito si Nonoy, ang tagapag-alaga ng aking mga bagong venture na kambing. Yan ang aking bagong venture mga Ka-Agri Explorer. At si Master Nonoy ang tagapag-alaga. So, ni-introduce na natin. Introduce ko na yung mga nabili naming kambing. O yung mga aalagaan at pararamihin namin doon sa Aklan. So ito po sila mga Ka-Agri Explorer. Kung napanood nyo po yung episode ni Mama na doon kami ni Engineer, last week po doon kami sa Bantulinaw Stockyard Auction Market. At ito po yung nabili namin. Ito po agad yung ino-offer sa amin ng isang ahente ba yun, no? Yung farmer, ahente, no? Ahente na antog-antog. Yung starting price nito sa amin is 4K yata ito. Tapos naging 3.5. Tapos yung last daw na hangyo o tawad is 3.4. Pero nung pauwi na kami, inalok ito kay Papa, kay Kabiyahing Roger, na nahangyo niya o natawaran niya ng 3.1. Ito si Cruella. At pagdating dito to, sabog-sabog talaga yung mga buhok niya kasi wala ang purga to. Mga Ka-Agri Explorer, wala talaga, hindi ito nakaranas na ipurga. Kita nyo po yan, madali po siyang magkaganyan. And then yung balahibo niya po is parang sabog. Pero ngayon, napurga na po natin siya. Medyo okay na po yung kanyang balahibo. At hopefully po makaka-recover na ito. Medyo lumaki-laki na po siya. Noy, hawakan mo, Noy. Ito po yung isa sa nabili namin sa Bantulinaw Stockyard. And then, meron pa pong isa. Ito po si Cruella. Meron pa pong isa na pinangalanan ng aking misis na si editor ng Snow White. At ito na po yung nabili namin. Kabiyahing Winnie, ano sa palagay mo itong mga alaga natin na to? Okay na, okay? Maganda daw, maganda, sabi ni Master Winnie.
ito napalit namin sa Bantolinaw, si Cruella at si Snow White. Yes, Snow White. Malaki daw tenga, sabi ni Kabahing Winnie. Oh. Yan. Malaking dalunggan ka ba, Winnie? Malaking dalunggan, oh. Pag maganda, malaking dalunggan. Oh, okay. Hybrid sila. Ito siya. Bali ito, si Cruella is straight 1. Ito namang si Snow White is 3, mga ka-Agri Explorer. Yun kasing si Cruella, medyo hindi siya upgraded masyado. Ito naman Anglo yung nanay nito. 3 months old pa lang ito. Dumidede pa ito nabili namin. Ito naman si Cruella, mga ano na to, 5 months old. Ito 3 months old. Masyado pang bata ito. Itong si Snow White. Yan. Ganda to, papalakihin natin at paparamihin doon sa aklan. Napakaganda ng tinga niya, malaki. Yan. Yan sila mga ka-Agri Explorer. Makaganda. Ito lang, yung dalawa naming nabili sa... Oh, balik mo na doon, ay. Yan, ang nabili namin sa Bantolinaw Stockyard last week. At meron din kaming nabili sa La Libertad. Sa ano naman? Sa Department of Agriculture na agriculturist, municipal agriculturist ng La Libertad na si Mark Kim Koo, yung pangalan, mga ka-Agri Explorer. At ito naman ang aming nabili sa kanya. At ito yung nabili namin sa municipal agriculturist ng La Libertad na si Mark Kim Koo. Yan. Ano kasi to, sanay po itong free range ba? Pangalan naman nito, pinangalanan to ni editor, asawa ko na si Ana. Yan. Nindot, gwapo. Gwapo, oh. Alaga ito sa purga kasi marunong nito yung may-ari. Municipal agriculturist ang may-ari nito, mga ka-Agri Explorer. Magaling. Marunong siyang mag-inject. Ito na yung pang-apat naming nabili, mga ka-Agri Explorer, si Bell. Si Bell. Yan. Kuha naman yung pangalan nito sa Beauty and the Beast, mga ka-Agri Explorer. Yan. Bower ito. Oh, napakaganda. Dumalaga. 5 months old. Tingnan nyo po. Ang ganda. Ang laki. Yan. Napakaganda. Kapag ipalahi nyo po ito sa puro ring bower, asos, ang laki po nito yung maging anak nila. Si Bell, napakabait na kambing. Sanay po kasi ito sa kulong, nakatangkal, kaya po medyo hindi po siya ma-wild ba. At malakas po ito pakainin ng feeds. Kaso lang, yung feeds, kagabi pa itong feeds. Pero hindi pa naman daw panis, pero hindi, ayaw na niya. Nababahuan siya, mga Agri Explorer. Dapat lalagyan ko siya ng bagong feeds. Ayan. So excited na po tayo, mga Agri Explorer, na madala itong mga kambing nating nabili sa aklan. Pero hindi po ito dadami, hindi po natin mapaparami itong 4 nating babaeng nabili kung wala po tayong breeder na lalaki. At yun po yung pang-5 na nabili ko sa Canlaon Auction Stockyard. At papakita ko po sa inyo yung aking nabili na pinangalanan ni editor o aking misis ng Maui. So tara po kayo, hali. Tayo po dito. Ito po siya, mga ka-Agri Explorer. Batang-bata pa po ito. Sabi po ni Lilan, yung aming expert na tagatingin ng edad ng mga baka at kambing, 7 to 8 months pa lang daw to. 7 to 8 months old. Lalagay dito, tutukan mo yung itsura niya. Yan, mga Agri Explorer. Napakaganda. 7 to 8 months old. Yan. Bower po ito. Pure.
Yan, pure bower, batang-bata. Ang bili po namin ito ng misis ko sa Canlaon Stockyard is 9,000. Pangalan po nito si Maui. Grabe. Yan. Hindi pa po ito sumasampa o nagbe-breed kasi po bata pa po siya. Magbibreed pa po daw ito mga edad 9 months. Ganyan. 9-10 months. Yan po, magbibreed na po siya, mga ka-Agri-Explorer. So yun na po, yung mga nabili natin. 5 lamang ang nabili natin kasi yan lang kaya ng budget. Yan po yung kaya ng budget natin. 5 kambing. At hopefully, maparami po natin sila at maka-disperse tayo ng mga magagandang lahi dyan sa Aklan. Mga Agri-Explorer, no? So bakit ko nga ba pinasok yung pagkakambing, mga ka-Agri-Explorer? Baka may mga nagtataka sa inyo na ay, kambing na naman. Ganyan, o di pa nga naka-update sa ibang mga kambing na naman, ganyan. Pinasok ko po itong kambingan o kambing na business, agri-business, kasi malaki rin po ang potensyal dyan sa Aklan. Kasi wala po dong nagbibenta ng mga kambing ng maramihan, ganyan. Wala po doon may mga alaga na marami talaga, mga Agri-Explorer. At balak po namin ni Mama at ng aking asawa, si Papa, na magparami doon ng kambing. Nakita nyo naman po, mayroon pa dito mga ibang kambing. At abangan nyo po yan sa vlogs ni Kagandang Buhay. At iba rin po yan, iba rin po yung mga lahi niyan, yung mga pinanggalingan niyan, iba-iba po. Kasi iba rin po yung binibili namin. Binibili ko at iba naman binibili ni Mama. At ano nga ba o ano-ano nga ba yung dapat nating tingnan kapag bibili po tayo ng materyales? Yung una-una po nating titingnan, yung lineage po niya, yung lahi niya. Tingnan po natin kung baka inbreeding yan, may mga deformities. At siyempre, yung breed. Dapat pili po tayo ng magandang breed. Dito po sa Negros, yung breed po dito na marami is Boer at Anglo. Yan pong dalawa, mini-mix. Mini-mix po yan nila.
Yung Anglo at yung Boer, kapag minix po yan, yung kalalabasan yan, pareho po ni Snow White na yon. Yung kalabasan po ng Boer at Anglo kapag i-mix, buang po, tawagin dito. Yung pinakita po nating tatlong babae, yun po si Snow White, si Cruella, and then si Anna. Yun po yung mga buang, mga Boer Anglo, Nubian na mga kambing. At ito naman po, more on to Boer talaga. Kasi Boer po yung nanay, and Boer din po yung tatay nito. And then yung Boer po natin, Boer po talaga yon. Boer din yung nanay, at saka Boer din yung tatay ni Maui. At i-cross po natin sila para po makuha po natin yung mga magandang traits ng kanilang lahi. Kasi yung Anglo-Nubian po, mga agri-explorer, mataas at saka mahaba na klaseng breed. And then yung Boer naman, muscular type, and then mabilis lumaki. Kasi yung Boer kasi hindi nanganganak ng marami. And then yung Anglo naman, nanganganak ng marami. Kaya po mga ka-agri-explorer, i-breed po natin, crossbreed, para po makabuo po tayo ng desirable na alaga, which is yung buang o yung Boer Anglo. So, hopefully, maparami po natin at ibabahagi ko po sa inyo step by step yung kung paano po namin sisimulan itong kambing business namin, yung paggawa ng housing, mga vitamins, lahat. Ibabahagi po natin sa inyo lahat, mga ka-agri-explorer. At yun lang. Sana maging success at sana antabayanan ninyo at sundan nyo po yung aming journey sa kambing business. Yun lamang po. Salamat.